At ngayon naman ay bantayan natin ang ating panahon kasama sina Amor La Rosa mula sa Panahon TV. Good morning, Amor. Yes, good morning JC, good morning Pilipinas. Ngayong umaga po ay makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, as gayon din sa ating mga televiewers. Mr. Aurelio, patuloy po tayo nagbabantay dito po kay Bagyong Odette na nandito pa rin po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga oras na ito po ba, nasaan na po ba ito? At syempre, ano po bang inaasahan natin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Tama, itong munang si Bagyong Odette ay nasa Philippine Sea at halos hindi umaalis sa kanyang lugar at mabagal kanyang pagkilos. At ngayon, ang layo po ni Bagyong Odette ay nasa 790 kilometers east ng Tuguegarao City. Ang lakas ng hangin ay umaabot na sa 85 kilometers per hour, samantalang ang gustiness ay umaabot sa 100 kilometers per hour. At sa loob ng 3 araw ay wala pang, di pa natin inaasahan na maapekto ang ating bansa. So, wala po nakataas ng public storm warning signal sa alimang bahagi ng ating bansa. Samantala, itong habagat o southwest monsoon pa rin ang makakaapekto dito sa Central Luzon, Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao. Kaya inaasahan po natin na halos ang buong bansa ay maulap at may inaasahan pa rin tayong pag-ulan at thunderstorm. Lalo na po dito sa Bataan, Zambales, Batangas, Cavite at Mindoro kung saan magkakaroon po ng moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ganun din ang labing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila, ang buong Visayas at ganun din ang buong Mindanao kung saan magkakaroon po ng light to moderate rains at thunderstorm. Mr. Aurelio, kahapon po ay meron pong namataan ng Pag-asa na isang bagyo naman, pero ito po ay nasa labas ng ating part. Yan nga po ay nasa may bandang West Philippine Sea. So ngayon po ba, ano na pong update natin dito sa bagyong ito? Ito po ba ay posible pong lumapit sa ating bansa? Nasaan na po ba ito at may epekto ba ito dito sa ating hanging habagat? Itong isang bagyo ay dito papasok sa ating bansa. Sa mga oras ito, itong bagyo ay nasa Vietnam at malapit na po doon. At itong epekto ng habagat ay nangyayari po dito ay nahahati itong habagat. Isa na pupunta kay Bagyong Odette at isa naman ay mapupunta sa bagyong nasa Kusa papunta sa Vietnam. Ayan, magandang balita naman dahil hindi naman po inaasahang papasok dito sa ating PAR itong isa pang bagyong ito at tanging si Odette na lamang ang ating babantayan. Mr. Aurelio, kahapon po bago po magtanghali ay nakapagtaas po ang Pag-asa ng Storm Warning Signal number 1 sa may bandang extreme northern Luzon pero naibaba rin po yan bandang hapon. So ngayong araw na ito ng Miyerkules, posible po ba na maulit yung pagtaas nyo ng Storm Warning Signal at saan-saan po kaya ito? Posible pong tayo magtaas ng public storm warning signal sa mga anumang oras mula ngayon dahil depende ito sa pagkilos ng bagyong si Odette. Kapag ito ay bumilis ang kanyang pagkilos sa direksyong westward kung saan ay inaasahan pong nating tutumbukin itong Northern Luzon, maaari po tayo magtaas ng signal. So ayan mga kababayan, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon, posible po na magtaas storm warning signal sa araw na ito. Pero syempre, antabayanan pa rin po natin ang mga mangyayaring pagbabago dito po sa pagkilo nitong si Bagyong Odette. At eto naman, Mr. Aurelio, mula nga po sa pagiging tropical depression, ngayon po ay isa ng tropical storm itong si Bagyong Odette. So, ibig sabihin po nito, meron na siyang international name. Ano po bang international name nitong si Bagyong Odette? At ano bang ibig sabihin nito? Tama, ang si Bagyong Odette ay na may international name na Usagi. Ang ibig sabihin ay rabbit kung saan nanggagaling ito sa Japan. Ayan, dagdag kaalaman po para sa ating mga kababayan. Kapag po nagiging tropical storm na, itong isang bagyo, nagkakaroon na po yan ng international name. At ito nga pong binabantay natin na si Bagyong Odette, ang international name po niya ay Usagi. So eto naman, Mr. Aurelio, marami po nagtatanong, posible po ba na lumakas pa sa pagiging isang typhoon itong si Bagyong Odette? Posible po na maging typhoon itong si Bagyong Odette dahil una-una napakatagal niya na dito sa Philippine Sea at yung nakikita ay malayo pa niya lalakbayin habang bago ito lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Posible yung maging dahil itong si Bagyong Usagi ay nasa karagatan lalo na po ang Philippine Sea.
Nako, ayan po mga kababayan, narinig po natin na posible pa pong lumakas sa mga susunod na oras itong si Bagyong Odette at maaari pong umabot sa kategorya ang tinatawag natin na typhoon. Yan nga po yung pinakamalakas sa kategorya na pwede pong maging kategorya po ng isang bagyo na pwede pong umiral dito po sa loob ng ating Philippine Air Responsibility. Kaya po iba yung pag-iingat at syempre pagmumonitor. Maraming salamat po Mr. Alzar Aurelio sa bilang impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Meron ka na lang bang mga few reminders para sa ating mga viewers? Tama, at sa ating mga kababayan, lalo po sa eastern section ng Luzon, tulad ng Cagayan, Isabela, Bicol Region, dahil doon banda ang bagyong si Odette. Kahit po wala po nakataas ng public storm warning signal sa alimang bahagi ng ating bansa, ay dapat tayo maghanda sa mga posibleng mangyari kapag itong si Bagyong Odette ay lalapit sa ating bansa, lalo na po ang Northern Luzon. Natunghan nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako pang iyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.